Chapter 2. What can you do? Ngayon, magkano utang mo sa akin? What expensive thing do you have that can pay off the amount you owe me? Chito asked the old man angrily. Nagkautang kasi ito sa kanya ng malaking halaga. Kapag hindi mo pa rin ako nabayaran sa utang mo sa akin, asahan mo hindi ka na aaabot ng isang buwan dito sa mundo. As he blew the tip of his gun, kita sa mga mata ng matandang Don ang pagkatakot. Who would not be afraid of a Chito Jackson Rossi, known as the Mafia Boss? Kilala bilang mabilis kumalabit ng gatilyo. At isang salita niya lang kapag nagkamali ka, hindi ka na maabutan ng umaga. Ganyan si Chito Jackson Rossi. Marami na ring babaeng dumaan sa kanya pero ni isang babae wala siyang natipuhan sa mga naikakama niya. Mataas ang kanyang standards pagdating sa babae. Of course, sa lahat ng bagay. Please, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Maawa ka. Pagmamakaawa ng matanda sa kanya. Bahagya siyang natawa. Handa na siyang kalabitin ng gatilyo para iputok sa ulo ng matandang Don. Lumuhod ito sa kanyang harapan habang pinapakiusapan siya. What is in exchange for your life? Tell me right now. I will spare your life this time. Pero sa susunod hindi ko na palalampasin pa ang buhay mo. He said angrily to the old man who was kneeling in front of him as it clung to his pants. My daughter. Nanginginig na sabi nito sa kanya. Doon nito nakuha ang kanyang atensyon. Hindi niya alam na may anak palang babae ang matandang kaharap niya. He sarcastically laughed. Funny. Herman, do you think I will believe in you? Sa tingin mo ba ganun kahalaga ang anak mo para ipagpalit mo siya sa halaga na inutang mo sa akin? He was laughing. Are you joking? I don't have time to listen to your jokes, Herman. Tinutok niya muli sa ulo nito ang baril. Nanginginig na tumayo ang matanda at may dinukot sa bulsa. Binigay ang isang litrato sa kanya. Hindi niya man lang yun sinulyapan o tiningnan. I will give you a chance, Herman. Pero sa susunod hindi ka na makakalusot. Bata niya dito at agad tong tumalikod sa kanya pagkatapos ito magpasalamat. Nagmamadaling lumabas ang matanda. Samantala, Maricel's POV. Maricel, itapon mo muna ito sa basurahan bago ka kumain ng hapunan. Utos sa akin ng matandang walang asawa kong amo na to. Kaya laging high blood, wala kasing jowa. Kaya ako palagi pinagdidiskitahan. Kakain na sana ako ng utusan na naman niya ako. Kanina pa ako nagugutom dahil sa walang tigil niyang mga utos. Wala ako ibang magawa kundi sundin ang utos niya. Hindi na ako ang dating kahit umupo, humiga, maghapon ay may pera pa rin at makakain. Pero ngayon, mahirap pa ako sa daga. Ano bang tinitingin-tingin mo dyan? Itapon mo na to. Pinagmulatan na kagad ako ng mata nito. Kailangan kong magtiis. Siya lang yung tumanggap sa akin dahil sa dami ng pinag-applyan ko. Sobra naman kung makautos ang gurang. Tumayo ako para sundin ang utos niya. Kinuha ko mula sa kanya ang basurang pinatatapon niya sa akin. Lumabas ako para itapon yun sa labas. Bukas ay may mga basurang dadaan at kukunin nila ang basura. Paglabas ko ng gate, sinilip ko muna kung may dadaan na sasakyan para maliwanag kapag nagtapon ako. Nagmadali akong lumabas. Nang makita ko may sasakyan na parating, tinakbo ko ang gilid ng kalsada at tinapon ng basura. Papasok na ako nang may biglang tumigil na sasakyan sa tabi ko. Sa gulat ko'y natulala pa ako. May lumabas sa dalawang lalaki nakabonet. Naisipan kong sumigaw pero huli na dahil nakalapit na sila sa akin. Agad na tinakpan ng aking bibig. Nanlaki ang mga mata ko at agad nila akong hinila sa van at kaladkara na pinapasok doon. Walang ingat na binitawan nila ako sa loob ng van. Hayop, malalagot ka kay boss kapag nalaman niyang nasaktan natin yan. Rinig kong sabi ng isa nilang kasama. Sinong boss? Hindi naman nasaktan, kaunting tulak lang naman sa babaeng yan. Pangangatwiran naman ng isa at nagtatalo pa ata silang dalawa. Akala ko tapos na pero lumapit pa sa akin ng isa. Pinatalikod ako, tinali ang mga kamay ko. Tinapalan rin nila ang aking bibig. Sigaw ko kahit alam kong walang makaririnig. Hindi rin naman ako makasigaw ng maayos sa tapal sa aking bibig. Huwag ka nang sumigaw.
Kung ako sa'yo, wag mong sayangin ang oras mo at wag pagurin ng sarili mo. Dahil mamaya, paniguradong papapagod ka sa gagawin ni boss sa'yo. Sabay ang pagtawa nito at kinabahan ako. Napakaganda mo pa naman. Pahabol lang isa at sabay-sabay silang nagtawanan. Naramdaman ko ang pagtahimik nila kasunod ng paggalaw ng kinaroroonan ko. Alam ko na kalis na kami. Abot-abot ang kaba ko. Saan nila ako dadalhin? Wala akong pera at wala silang makukuha sa akin. Mahirap pa ako sa daga kung inaakala nila. Ilang oras din ata akong tahimik sa likuran ng van. Ilang oras din atang tumatakbo ang fan. Hindi ako nakatulog. Pinakiramdaman ko lang ang paligid nang bigla tong tumigil. Naramdaman ko ang pagbukas ng fan sa kinaroroonan ko sa likuran. Malamig na kamay. Ang naramdaman ko humawak sa aking braso. Ano ba? Reklamo ko nang tinigal nito ang tapal sa aking bibig. Abat mataray ka, Miss Beautiful. Nakakalokong ngisi ang ginawad nito sa akin. Hinawakan niya akong muli at piwersahan ay nilabas sa van. Nagpumiglas ako pero walang laban ng pagpupumiglas ko sa kanila. Nasa isang building nila ako dinala. Tumingala ako sa building na nasa aking harapan ngayon. Persahan ulit nila kung hindi papasok sa building. Abot-abot ang kaba ko pero hindi ko pinapahalata. Nilalabas ko ang katarayan ko sa mga impaktong to. Tumigil kami sa isang pintuan na nasa aming harapan. Dahan-dahan ako matok ang isang lalaki. Boss, she's here. Sigaw pa nito nang buksan ng pintuan. Sino ba ang boss ng mga impaktong to? Panigurado kamukha yun ni Dagul. Come in. Narinig kong sagot nito. Napakabuo ng boses. Itinulak ako ng isang lalaki papasok at napako ang paningin ko sa isang lalaki nakatalikod na nakaupo sa isang swivel chair. Boss, nakita na namin ang pinapahanap nyo. Sabi pa ng isa at tumaas ang kilay ko. Matanda na siguro ang lalaking to. Leave us alone, sabi niya habang hindi man lang kami sinusilyapan. Nakaramdam na naman ako ng kaba at takot sa mga oras na to. Anong kailangan nila sa akin? Narinig ko ang pagsarado ng mga to sa pinto. Hindi ko pinahalata ang aking kaba at takot. Iniisip kong ako si Maricel, ang babaeng matapang, palaban at walang inuurungan. Who are you? Matarin na tanong ko dito. Unti-unti naman tong umikot paharap sa akin. Ganun na lang ang pagkaawak ng labi ko dahil sa napakagwapong nilalang na to. Napalunok ako. Naibalik ako sa aking sarili nang tumayuto at dahan-dahan tong lumapit sa akin. Ang pag-awang ng labi ko napalitan ng galit at pagtaas ang kilay ko. So, it's you. Pinasadaan niya ako ng tingin. Tuloy na ito nakalapit sa aking harapan. Kinagulat ko ang pagkabig niya sa aking baywang. Nanlaki ang mga mata ko sa ginawa niyang pagkabig sa akin. Ano ba? Don't touch me! Matapang kong saway sa kanya. Hindi ako natatakot sa kanya. You are so beautiful. Hindi nga nagkakamali ang daddy mo na ipambayad kanya sa utang niya sa akin. Ngumisi ito at hindi katulad ng lalaking kumidap sa akin kanina. Kakaiba kapag siya ang humingi sa aking harapan. What? Ngayon lang nagparasa sa utak ko ang utang. Hindi nga ako nagkakamali. Maging ako'y binenta na rin ng ama ko. Sinubukan kong tumalikod para lumabas pero hindi niya ako pinalampas at nahawakan niya kagad ng kamay ko. At nilapit na naman niya ako sa kanyang bisig. I could also smell his fragrant breath. Oh God, saan ka pupunta? Sa tingin mo ba makakaalis ka pa? You belong to me. For life, and no one else will own you but me. He said emphatically. Anong ibig niyang sabihin? Lumapit pa to sa akin at may binulong na nakakapagpatindig sa aking balahibo. Your father sold you and you can't do nothing but follow my command. If you don't follow what I want, you're dead. Nanlaki ang mga mata ko sa huli niyang sinabi. Kabaliktaran naman ang ugali niya sa kanyang napakagwapong mukha at tila wala siyang puso. Pinilit kong kumawala sa bisig niya pero mas lalo lang humigpit ang kapit niya sa akin. You're mine, baby. And you can't leave anymore. I already own you. Do you understand? He pulled me even closer to his body. How dare you?
Matapang na sagot ko sa kanya at tumawa lang to sa sinabi ko. Sabihin mo ulit sa akin yan at may kalalagayan ka sa akin. Umigting ang kanyang panga. Napalunok ako, biglang umurong ang dila ko dahil sa pinakita niyang reaksyon. Nakakatakot siyang magalit. Magsasalita pa sana ako nang biglang tumunog ang telepono nito sa ibabaw ng kanyang table. Agad na lumapit to sa table at sinagot ang call. Do what you want to do. Kill them! Singhal nito sa kabilang linya. Tila napako ako sa kinatatayuan ko. Ang lalaking to'y walang takot na pumatay. Bumalik ang kanyang paningin sa akin at pinasadaan niya ako ng tingin. Mas maganda ka kapag sa malapitan? Sambit niya. Napako ang paningin niya sa aking dibdib at napalunok ako. Habang nakatingin sa akin, may tinawagan naman siya sa telepono. Take this woman and I'll go somewhere. Make sure this woman can't escape. We'll have another fight later. I heard him say. What fight? Naiwan akong tulala. Pumasok ang kanyang mga tauhan at hinawakan ako sa magkabilang balikat. Never put your hands on her. Kapag nalaman ko nasaktan ng babaeng yan, may kalalagyan kay sa akin. He said last before finally leaving. Naiwan kami sa loob ng office nito. Don't touch me! Pagbabanta ko sa lalaking hahawak sa akin. Matalim na tingin ang binigay ko dito. Tila naman natakot ang lalaki sa banta ko. Pagkatapos ako'y pagkatiwala ng aruganteng lalaki sa mga to ay iniwan lang ako na parang aso na kailangan bantayan. Ma'am, halika na. Kami po ang malilintikan kapag di pa kayo sumunod sa amin. Tila takot na sabi ng malaki ang katawan. Ang laki-laki ng mga katawan pero mga duwag. Hindi na sila yung mga lalaking kumidnap sa akin. Kaya naman pala napaka-gentleman na ng mga to. Hindi ako sasama sa inyo. Uuwi ako ngayon. Kung ano man ang inutos ng baliw na lalaking sa inyo, huwag niyo sundin. Inisasabi ko sa kanila. Ang akala ko'y makalulusot ako pero wala nang salita at hinawakan ako sa braso ng isang lalaki. At kinaladkad palabas. Ano ba? Palag ko. May kausap siya sa cellphone gamit ang headset. Ang sabi ni boss kapag hindi ka sumama, kakalad ka rin ka na lang daw namin palabas. Kinaladkad nila ako palabas at halos magsisigaw ako. At tadyak ang ginawa ko pero ano ba ang laban ko? Mas malakas sila compare sa akin. Matagumpay nila ako na ilabas sa peste na building na yun. Hindi ko alam kung bakit wala man lang tumulong sa akin. Dahil ba sila takot sa walang hiyang na lalaking yun? Hila-hila pa rin nila ako papasok sa magarang kotse. Saan niyo ba ako dadalhin? Habang winawakli ko ang mga kamay nila na nakahawak sa akin. Huwag ka na magtanong, miss. Malalaman mo rin. Sagot naman ng isa. Inirapan ko ang mga to bago tulian nila ako na isakay sa magarang sasakyan. Hindi pa sila nakontento, tinali pa nila ang mga kamay ko sa likod. Hoy, tanggalin niyo ang tali sa mga kamay ko! Paninigaw ko. Hindi ako tatahimik hanggat di nila ako pinapakawalan. Kahit anong sigaw at tadyak na ginagawa ko'y tila mga bingi naman sila at hindi naririnig ang mga sigaw ko. Kapag ako nakawala dito, humanda kayo! Well, pananakot ko lang. Nagtawanan sila sa harapan at tawanan na lang ang narinig ko sa kanila. Tinadyakan ko naman ng likod ng upuan na inuupuan nila sa harapan. Napalingon silang lahat sa akin. Ngumisi ako bilang pangaasar. Wala silang magawa kundi ang maasar sa akin. Sinagawa kong pagtadyak sa kanilang inuupuan. Alam kong asar na sila. Huminto ang sasakyan sa tapat ng malaking malapalasyo na bahay na tumambad sa aking harapan. Mula sa loob ng kotse ay mangha na mangha ako habang tinatanaw ang bahay na nasa aking harapan. Malapalasyo ang peg. Pinababa ko ng lalaking humawak sa akin kanina. Nakaawang ang labi ko habang bumababa sa kotse at wala akong masabi but wow. Hinawakan ako muli ng lalaki at iginiya papasok sa malaking gate. Yung totoo, palasyo ba to ng Malacanang? Kung malaki ang bahay namin, mas malaki naman to kumpara sa mansyon namin. Isinalubong kagad kami ng guard sa gate. Nag-uusap sila pero hindi ko maintindihan. Para sila mga bubuyog, bulong ng bulong. Nasaan na ba kasi ang galunggong na yun? Pagkatapos niya akong kausapin kanina, wala ba lang pasintabi kung saan pupunta? Kimot-kibot na sabi ko sa sarili.
Habang busy pa sila sa pag-uusap, kailangan kong makatakas sa hindi nila napapansin. Maingat kong nihakbang ang mga paa. Gusto kong makaalis sa lugar na to na walang pasa sa katawan. Mukhang di mapagkakatiwalaan ng mga tao dito. Sa wakas hindi nila ako napansin. Nakalis ako ng matiwasay. Mukhang malayo-layo na rin ang natatakbo ko. Hinihingal ako napahinga sa waiting shed. At hindi ko akalain na matatakasan ko ang mga lalaking yun. Magdidilim na at hindi ko alam kung saan ako magpapalipas ng gabi. Dahil sa tingin ko ay mukhang malayo-layo na ang lugar na to na pinagdalhan nila sa akin. Nasa Baguio ba ako? Sa sobrang lamig halos manghinig ang buong katawan ko. Dinay ko pa ang pulubi sa ayos ko na to. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na ganito pala mangyayari sa akin? Kawawa-awang nila lang. Walang bahay. Walang pera. Binenta ng ama sa lalaki hindi ko alam kung masama o hindi. Sa tingin ko masama ang lalaking yun. Pero bonus na lang ang kagwapuhan niya. Did I say that? Iniling-iling ko ang aking ulo. Gwapo. Saan ba nanggaling ang words na yun? Naglatag ako ng karton para makahiga ng maayos sa sahig ng waiting shed. Magpapalipas na lang ako ng gabi. At bukas ay pagpapatuloy ko ang pagtakas. I can't believe na matutulog ako sa ganitong lugar. Daddy, this is all your fault. Inisasambit ko sa kawalan. Kapag may rapist o anuman sa waiting shed na to, wala akong kalaban-labang kapag nagkataon. I can't believe this happening to me. It's gross. Lahat ay naranasan ko. Kumakain ako ng tira-tira. Naglilinis ako ng banyo para lang mabuhay. Which is sa tanang buhay ko ay di ko pa nagawa. Lahat ng nakasanayan ko ay nabala. And it's all because of you, Daddy. I hate you. I hate you, Dad. Sabit ko sa kawalan. Ano pa nga ba ang dinarama ko? Umiyak man ako at maglumpasay sa sakit. Walang tutulong sa akin kundi sarili ko. Living like a princess turns into a hellbagger. And this is so unbelievable.